Sa mga oras na ito ay makikita ang blacksmith na gumagamit ng martilyo ng may matinding lakas, at marami pang mga panday ang masigasig na nagtatrabaho sa kanilang mga anvil. Samantala hindi inakala ni Roman na mayroong napakalaking pagawaan sa ilalim ng kabisera. Ipinaliwanag naman ni Deakin na ang kanilang forge ay nagbibigay lamang ng kanilang mga produkto sa royal family at pati na rin sa mga maharlika. Binanggit din niya na walang diskriminasyon sa lugar na ito dahil ito'y isang pagsasama ng mga bihasang master craftsmen. Ngunit ang tinaguriang pinakamahusay sa kanila ay ang matandang dwarf na naninirahan sa gusali kung saan sila ay nakatayo. Ang panday na yon ay isang dalubhasa na nakatunaw at nakabuo ng metal sa loob ng 400 taon. Binanggit din ni Deakin na bagamat ang lalaki ay tila matigas ang ulo, ngunit hindi naman mapapantayan ang kanyang kasanayan. Kaya't nirespeto niya siya. Habang sinasabi niya ito ay sinipa niya ang pinto, at nakita nila na kasalukuyang nagtatrabaho ang panday sa isang espada. Alam na ng panday na si Deakin ang pumasok, dahil sa paraan ng kanyang pagpasok, muli niyang pinaalala kay Deakin na maging tahimik kapag siya'y nagtatrabaho. Ngunit hindi ito nakikinig sa kanya. Inihayag niya na wala siyang magagawa, dahil may mga sandata na nakaharang sa harap ng pinto, kaya hindi ito mabubuksan. Kaya't sinabi niya sa panday na tinatawag na Elder Doron na linisin ito. Sumagot si Elder Doron na masyado siyang reklamador para sa kanyang edad. Binago niya ang paksa patungkol sa mga bisita na kasama ni Deakin, at itinanong kung sila'y nakapasa sa pagsubok. Kumpiyansa namang sumagot si Deakin na siyempre. Itinuro ni Deakin si Ronan at kinuwento kay Elder Doron na natest niya na ito, at napatunayan niyang magaling siya sa espada. Nagdagdag pa siya na siguradong magugulat ang Elder kapag nakita niya ito. Nagulat si Elder Doron nang malaman ito, at sinabi na di niya inaasahan ito dahil mukhang napakabata pa niya. Hiniling ni Elder Doron kay Roman na ipakita ang kanyang swordsmanship. Pagkatapos ay biniro pa niya ang espada ni Ronan at tinawag itong basura. Dahil nang hampasin niya ito ng mabigat na martilyo ay agad itong nawasak. Kasunod nito ay tinanong niya si Roman kung ito ay matagal niya nang ginagamit. Samantala nagulat sina Asel, Maria, at Sita sa pagkakita sa espada ni Ronan na ganoon kadaling nawasak. Nagalit naman si Roman at humingi ng paliwanag kay Elder Doron. Ngunit mahinahon itong itinuro ang mga espada sa likod ni Roman at sinabi na iswing nito ang espada sa bandang likuran. Sinabi din niya na dahil sa basurang espada na yon kanina, ay hindi niya masusukat ng maayos ang tunay na kasanayan ni Roman. Inatasan pa niya si Roman na pumili ng espada sa mga sandatang nakatambak, at sinabihan pa siyang ibibigay na niya ito sa kanya ng libre, para hindi na siya malungkot. Kasunod nito ay itinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang napiling espada. Bago gawin ang ipinapagawa niya ay binalaan niya ang matanda na hindi niya kasalanan kung may masira sa kanyang workshop. Sumang-ayon naman si Elder Doron at sinabi sa kanya na hindi niya yon inaalala, gusto lang niyang gawin ni Ronan ng maayos ang kanyang pinapagawa. Sinabi pa niya kay Ronan na ibigay niya ang lahat ng kanyang makakaya sa ataking ito. Matapos marinig ito ay tiningnan ni Roman ang kanyang refleksyon sa talim ng espada, at naalala ang kanyang encounter kay Naveros. Kasunod nito ay inihanda na niya ang kanyang posisyon, at agad itong nakilala ng matanda. Kasunod nito ay pinakawalan na ni Roman ang ataking ito taglay ang kanyang buong lakas, at ito ay kaparehong galaw na ginawa ni Instruktor Naveros noon sa lawa. Ito ay nag-trigger ng malaking pagsabog sa loob ng gusali, at nagdulot ng pagguho ng istruktura sa mga piraso. Labis na nagulat ang mga tao sa labas ng gusali, at itinuro nila ang pagsabog sa lugar ni Elder Doron. Nagtataka sila kung ano ang nangyayari sa gitna ng araw, naisip pa nga nila na baka sumabog ang isang blast furnace mula rito. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito ay naroon pa rin sina Elder Doron at Ronan, na tulala pa rin mula sa nangyari. Makikita din sa sahig ang malaking uka na nagmula sa atake ni Ronan. Habang si Ronan ay naguguluhan pa rin kung ano ang nangyari, ay sinimulang ipaliwanag na wala siyang intensyon na gawin yon.
Sa kabilang banda si Elder Doron ay sinabi na ang teknik na ginamit niya ay mula kay Nanabiros, kaya tinanong niya si Roman kung isa ba siyang apprentice nito. Nagulat naman si Ronan, kaya tinanong niya ang Elder kung kilala ba niya ang instruktor, at kumpiyansang sinagot ng matanda na oo, dahil siya ang gumawa ng kanyang espada. Nagulat si Ronan sa narinig at itinanong kung ang tinutukoy ng Elder ay ang may kakaibang haba na espada nito. Kinumpirma naman ito ni Elder Doron at tinatawag na Urusa ang pangalan ng espadang iyon. Ipinaliwanag ni Elder Doron na ito'y isa sa kanyang pinakamagagandang likha sa buong buhay niya, at sinabi kay Roman na ang espada na hawak niya ay wala pa sa kalahati ng ganda ng espadang iyon. Pagkatapos ay tinanong niya si Roman kung kumusta para sa kanya ang espada, sinabi naman niya na ito'y kamangha-mangha. Inamin ni Roman na inakala niyang hindi ito ganun kaganda, at wala itong masyadong pagkakaiba sa ordinaryong espada. Sinabi naman ni Elder Doron na gaya nga ito ng kanyang iniisip, na siya ay isang baguhan lamang at hindi pa nauunawaan ang kanyang sariling lakas. Masaya si Elder Doron na sinabing matagal na siyang hindi nakakakita ng ganoong kahusay na talento. Sa kanyang saya, binatukan niya si Roman ng sobrang lakas na nagdulot sa kanya na mapaungol sa sakit. Pagkatapos ay pinaalam ng Elder na may problema rin kung sobrang magaling siya, dahil mahirap bumuo ng espada na masasakto sa kanyang kakayahan. Dahil kitang-kita na nahihirapan ang espada na ginamit niya sa kanyang lakas. Napansin din ni Roman ang crack sa talim ng espada, at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabi naman ni Elder Doron na hindi tatagal ang normal na materyales sa kanyang lakas. Kailangan niya ng pinakamataas na uri ng metal, at i-melt ito gamit ang espesyal na materyal. Iniisip ng panday na ang materyal na nagmula sa Wyvern ay sapat na, ngunit nag-iisip pa rin siya kung ano pa ang mas magandang materyal na pwedeng gamitin. Sa sandaling ito ay may naisip si Roman nang marinig ang salitang byproduct. Kasunod nito ay iniabot niya ang isang bagay at itinanong kung pwede itong magamit. Tiningnan ito ng Elder, at napagtanto na ito'y isang balat ng itlog. Habang ang harap na pinto ni Elder Doron ay buo pa, nagsimula siyang magpanday, ngunit hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita, dahil ang kanyang mithril hammer ay walang magawa laban sa balat ng itlog na ito, hindi man lang ito nakapag-iwan ng kahit anong marka dito. Hindi niya lubos maisip na mayroong materyal na ganoon katigas. Dahil sa pagkakatagpo ng ganitong klaseng materyal ay napuno ng excitement ang Elder, at tinanong niya si Roman kung maaari ba talaga niyang gamitin ang bagay na ito. Sinabi naman ni Roman na okay lang, dahil wala namang silbi sa kanya yon, at tinanong kung sapat na yon para gawing espada. Tila na-excite si Elder Doron sa kanyang bagong gawain, at sinabi kay Roman na oo, at pwede niya itong balikan pagkatapos ng 2 linggo. Inanunsyo niya na ihahanda niya ang pinakamahusay na espada ng imperyo. Sumagot naman si Roman, at sinabi na abangan niya ito, habang busy sina Asel at Maria sa pagsusuri ng iba pang mga armas sa gusali. Sinabi ni Elder Doron na dahil nandito na din sila, ay dapat nilang makipagkilala din sa ibang mga master upang magpagawa ng kanilang sandata. Agad namang naging masaya ang dalawa sa ideyang iyon. Ipinaliwanag naman ni Elder Doron na hindi niya maaring basta-basta na lang pauwiin ng walang dala ang mga kaibigan ng mahalagang kliyente niya. Pinayuhan niya silang sabihin sa mga master na bumisita sila sa kanyang rekomendasyon para asikasuhin kaagad sila ng mga master. Inamin niya na gusto niyang siya mismo ang gumawa nito para sa kanila. Ngunit sa ngayon, wala siyang magagawa kundi ituloy ang pagtunaw ng itlog. Pagkatapos nito ay nagsimula na siyang magtrabaho gamit ang kanyang martilyo at naglabas ng malakas na tawa habang sinasabi na ito'y isang magandang tunog. Samantala habang pinagmamasdan ni Roman at ng kanyang grupo ang sitwasyong ito, ay mayroon silang nakakatuwa na ekspresyon at hindi mapigilang isipin na ang matandang ito ay baliw na. Samantala sa isang underground location na kasalukuyang pinaliliwanag ng ilang ilaw, ay isang galit na tao na nakasuot ng white hood ang nagkomento na ang mga tao sa itaas ay masyadong maingay at nakakainis. Dinagdag pa niya na sa puntong ito ay gusto na lang niyang sunugin silang lahat.
Sinabihan naman siya ng isa pang lalaki na may puting hood na pigilan ang sarili dahil hindi pa ito ang tamang panahon para ipakita ang kanilang sarili at hindi na rin magtatagal bago mangyari iyon. Sa loob ng underground base na ito sa ilalim ng lupa ay may mga malalaking estatwang bato. Sinabi ng lalaki sa puting hood na mula sa mga ignorante na panday hanggang sa lahat ng bagay sa imperyo, ang araw na ang lahat ng ito ay mawawala at malilibing sa liwanag ay darating. Nakatingin sila sa isang malaking nilalang na may mga kislap na mata na nakabalot sa dilaw na kristal. Makalipas ang ilang araw, ay makikitang naglalakad si Roman sa loob ng paaralan. Naalala niya ang kanyang pagtatagpo kay Elder Doron, ang matandang itinuturing na pinakamahusay na panday sa imperyo na gagawa ng espada para sa kanya. Si Asel at Maria ay naghahanap din ng iba pang mga panday sa lugar para sa sarili nilang sandata. Alam niyang magiging magastos ito, ngunit wala itong problema sa kanya. Pagkatapos ay masaya niyang inilabas ang Grancia emblem, kasunod nito ay naisip niya na walang magiging problema sa pagbayad, dahil gagamitin niya ang emblem na ito bilang pambayad. Ngunit may isang problema, tatagal ang paggawa ng espada ng kalahating buwan bago ito matapos. Naboboard na si Roman, at iniisip kung anong gagawin niya hanggang sa oras na iyon. Si Asel at Maria ay nasa klase na, samantala napagtanto niya na ang lugar ay kamangha-manghang pamilyar. Ito pala ay ang training center na eksklusibo lamang sa mga upperclassmen. Nasa harap siya ng Galilean Hall, at alam niyang dito nagtuturo si Instructor Naveros. Iniiwasan niyang pumunta dito, dahil sinabihan siya ng instruktor na dapat daw magdala muna siya ng tunay na sandata, ngunit ngayon ay iniisip niya na mayroon na siyang maaring gamitin pansamantala. Nag-isip siya kung dapat bang pumunta na siya ngayon, ngunit bago pa niya matapos ang kanyang iniisip, naramdaman niya ang isang masamang aura. Tumingin siya sa gilid at nagulat nang makita si Instructor Naveros. Piningot nito ng malakas ang kanyang tenga, at sinabi na matagal na nilang hindi nakikita ang isa't isa. Pinaalala niya kay Roman na pumunta sa kanyang klase pagkatapos niyang makakuha ng sandata. Kaya tinanong niya kung bakit ngayon lang ito pumunta. Kaya naisip tuloy niya na nag-skip siya ng mga klase. Habang pinipingot pa rin ito ang kanyang tenga, ay sumagot si Roman na hindi siya nag-skip ng klase at mayroon lamang siyang personal na dahilan sa hindi pagpasok. Habang hinihila siya ng instruktor sa pamamagitan ng kanyang mga tenga, ay sinabihan siyang sumunod sa kanya. Sinabi niya na sabihin sa kanya ang kanyang mga dahilan habang naglalakad sila. Sumagot si Roman na nakuha na niya ang ibig niyang sabihin, kaya nakiusap siya na pakawalan na ang kanyang tenga. Habang sinasabi niya ito ay napapasigaw na siya sa sakit na kanyang nararamdaman, samantala ang kanyang sigaw na ito ay nakakuha ng pansin ng isang estudyante. Pumunta ang estudyante sa bintana para tingnan kung ano ang ingay, at habang papunta siya roon, ay binangga siya ng isang lalaking estudyante, at pinagalitan siya para sa pagharang sa daan. Humingi naman ng paumanhin ang babae kay Cardan. Habang kinokolekta niya ang mga papel na nahulog ay patuloy pa rin si Cardan sa pag-criticize sa kanya, dahil mabagal daw siya, kahit na siya ay isang teaching assistant. Sinabi din niya na kung may panahon siya para tumambay dito ay mas mabuti pa na maghanda na siya para sa klase, tinanggap na lang niya ito at umalis. Sa sparring center ay magkasamang dumating sina Instructor Naveros at si Roman. Sa sandaling ito ay nasa harap na sila ng mga estudyante at binanggit ni Naveros sa kanila na marahil ay kilala na nila siya. Dahil naging maingay siya noong panahon ng face-to-face ceremony, ngunit para sa mga hindi pa nakakakilala sa kanya, ay ipapakilala niya siya. Binanggit niya sa mga ito na ito ay si Roman, at simula ngayon ay mag-a-attend na rin siya sa klaseng ito. Kasunod nito ay magalang na nagpakilala si Roman sa kanyang mga upperclassmen, at sinabi na simula ngayon ay nasa kanilang pangangalaga na siya. Samantala sa grupo ng mga upperclassmen ay nagsimulang magkaroon ng mga bulungan at tinatanong ng mga ito kung siya ba ang naging second place sa mga first year. Kaya hindi na rin sila nagtataka kung bakit nag-skip ito grade, habang ang iba ay pinupuri siya. Ang ilan naman sa kanila ay sinasabi na hindi naman siya mukhang ganoon kalakas. Sa kabilang banda si Ronan,
Habang naririnig ang lahat ng mga ito ay nagsimulang mainis, dahil harap-harapang pinag-uusapan siya ng mga ito. Ngunit sa kabila nito ay may nakikita siyang mga mukha na pamilyar, at natutuwa siya na makita silang muli. At sa kabilang banda ay meron din naman siyang mukha na ayaw na niyang makita, at ito nga ay Shifen. Habang nasa gitna ng kanyang pag-iisip ay biglang bumukas ang pinto, at pumasok ang isang babae. Agad din naman siyang humingi ng paumanhin sa instruktor sa pagiging late niya. Samantala si Ronan nang marinig ang boses nito ay natigilan, at agad na napalingon. Habang pinagmamasdan niya ito ay mas nakikilala niya kung kaninong boses ito, samantala ang babae ay patuloy na humihingi ng pasensya, at nagpapaliwanag kung bakit siya na late. Sinabi naman ng instruktor sa kanya na okay lang iyon, kaya huminga muna siya ng maayos. Sinabi din niya na wala pa naman silang ginagawa, dahil ipinapakilala pa lamang niya ang bagong estudyante. At dito nga, ay tinuro na niya si Roman. Sinabi naman ng babae na kilala niya ito, dahil siya ay ang sikat na freshman na pinag-uusapan ng lahat. Sinabi naman ni Naveros kay Roman na batiin niya ang kanyang teaching assistant, at ipapakilala niya ito sa kanya. Sa sandaling ito ay nagpakilala nga ang babae kay Roman, at sinabi na siya ay isang second-year martial arts department, at teaching assistant din ng klaseng ito. Habang nagugulat pa si Roman sa pagkakita sa kanya, ay nagpakilala na siya, at sinabi na ang kanyang pangalan ay si Adeshan. Samantala habang iniaabot ni Adeshan ang kanyang kamay upang makipagkamay kay Roman, ay nananatiling tulala ito sa kanya, at iniisip na ito mismo ang kanilang general sa kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling ito ay nag-flashback ang alaala niya tungkol kay Adeshan Akalusha. Ito ay inacknowledge, dahil sa kanyang di kapani-paniwalang ability sa pag-command, at umangat siya bilang kauna-unahang female general. Nakilala din siya bilang ang general na nag-dominate sa battlefield, gamit ang kanyang cool-headed judgment, at ang kanyang excellent leadership skills. Kalaunan ay binansagan siya bilang ang Iron Lady, at ang mga sundalo na nasa ilalim ng kanyang pamumuno ay kalimitang sinasabi, na hindi dugo ang dumadaloy sa kanyang mga ugat kundi natunaw na bakal. Kaya sa sandaling ito ay hindi siya makapaniwala na ang general na kanyang nakilala, ay ngayon makikita niya na may taglay na maamong mukha. Habang pinagmamasdan niya ito ay naisip niya, na base sa kanyang mga kilos, ay wala itong alaala sa nakaraan. Ngunit sa kabila nito ay hindi pa rin siya makapaniwala kung ganito ba talaga ang ugali ng general noong nakaraan niyang buhay, lalo tuloy siyang nahihirapan sa pabor na hinihingi nito sa kanya. At ito nga ay ang sabihin sa kanya na tigilan na ang pagsali sa ganitong labanan, at maging mananahi na lamang, dahil dito ay hindi na niya alam kung ano ang dapat niyong gawin. Bagamat ito ay isang malaking problema para sa kanya, ay mayroong isang bagay na napansin niya na gumugulo sa kanya, isang estudyante ang mayabang na tumatawag sa kanya, upang tingnan ang kanyang tindig. Kasunod nito ay isa pang estudyante ang mayabang din na tumatawag sa kanya, upang humingi ng panibagong panyo, at kasunod nito ay pinuntahan pa niya ang iba't ibang mga estudyante. Napaisip tuloy si Roman kung bakit napakabusi nito. Napansin din niya na kahit na ang mga trabaho na para sa mga katulong ay ginagawa na rin niya, kaya napatanong tuloy siya kung ganito ba talaga ang trabaho ng isang teaching assistant. Samantala isang estudyante ang lumapit sa kanya, at nagkomento na napansin niya na tila naboboard na siya, kaya inimbitahan niya si Roman sa isang spar. Tinanong naman ni Roman siya kung bakit bigla siyang nag-aaya ng spar. Tumawa naman ito, at biglang humingi ng paumanhin kung biglaan ito para sa kanya. Pagkatapos nito ay nagpakilala siya, at sinabi na siya ay si Cardan, isang third year. Binanggit din niya na narinig niya ang mga istorya kung paano niya hinarap ang kanyang mga seniors sa face-to-face ceremony, at upang patunayan kung totoo ang mga kwentong ito, kaya niya gustong makipag-sparring sa kanya, at upang matuto na rin sa kanya. Sinabi naman ni Ronan na nasa kalagitnaan siya ng pag-iisip, kaya babanggitin na sana niya na mamaya na lamang, ngunit bigla siyang pinutol ni Cardan sa kanyang sasabihin, at sinabi na hindi pala niya dala ang kanyang sandata. Kasunod nito ay tumingin siya kay Adeshan, saka tinawag ito na moron, at inutusan na dalhin sa kanya ang kanyang practice spear.
Kinumpirma naman ito ni Adeshan taglay ang matamis ng ngiti, at sinabi na dadalhin niya kaagad ito sa kanya. Sa kabilang banda si Ronan nang marinig na tawagin ito na moron ay nagpupuyos na sa galit, at ang kanyang ekspresyon ay nagdilim na habang iniisip na nagawang nitong tawagin ang kanilang general na isang moron. Samantala iniabot na ni Adeshan kay Cardan ang kanyang sandata, ngunit tila nalito si Cardan, at sinimulang pagalitan siya. Dahil ang dinala nito ay ang kanyang long spear, dahil kamakailan lamang ay nagpalit na siya ng sandata sa isang short spear. Humingi naman ng paumanhin si Adeshan, at ipinaliwanag na noong huling klase nila, ay long spear pa ang ginagamit nito. Ngumiti naman si Cardan sa kanyang pagsagot sa kanya, at sinabi na nagagawa na nitong sumagot-sagot sa kanya, kaya tinanong niya siya, kung posible ba talaga sa isang teaching assistant na hindi alam ang kahit na ganito kasimpleng bagay. Pagkatapos nito ay ipinalo niya ang hawak niyang spear sa ulo ni Adeshan, saka sinabi na hindi naman siya qualified na umattend sa klase na ito noong una pa lang. Binanggit pa niya na kaya lamang siya nakapasok dito ay dahil nagmakaawa siya sa instruktor na papasukin siya kahit na gumawa pa siya ng mga gawain dito. Sa kabilang banda si Roman, habang pinakikinggan ang lahat ng mga panlalait na ito, ay tila nagdidilim na ang paningin, at bigla na lamang niyang hinawakan ang spear na hawak ni Cardan, na ipapalo sana niya ulit kay Adeshan. Samantala na-shock si Adeshan sa kanyang ginawa, habang si Cardan naman ay tinatanong si Roman kung bakit siya nangingialam. Sinabi naman ni Roman na gawin na nila ang kanyang inaalok sa kanya, dahil kung hindi nila gagawin yon ay hindi niya alam kung ano ang magagawa niya sa kanya. Sa sandaling ito ay lalo namang naguguluhan si Cardan kung ano ang ibig niyang sabihin. Sinabi naman ni Roman sa kanya na ngayon ay mayroong galit na ekspresyon na kung bakit hindi niya maintindihan na gusto niyang makipag-sparring sa isang bobong katulad niya. To be continued sa Season 1 Part 8. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe. Maraming salamat sa panonood. God bless you all.